Ngayon ho, mga bossing, no? Meron tayong mga narinig na pahayag mismo, kung hindi ako nagkakamali, kay Rodante Marcoleta, siya yata yung nagsasabi, no? Siya yata yung nagsasabi na hindi nga po yata natin alam kung ano ang coordinates, etc., ng West Philippine Sea. Sino po nakakaalala at nakapanood na nun? No? Rodante Marcoleta, si Boy aka Boy 2K. Nabanggit niya na hindi po nga yata natin alam kung saan ang coordinates o kung saan mismo yung lugar ng West Philippine Sea o ng mga isla na yan. Diba? Baka mali lang ako, baka na-overheard ko lang ho. Kasi nakita ko talaga yun. Ngayon ho, mga kababayan, eto si Commodore J. Tariela. Ipapaliwanag ho, mga bossing. No? Ipapaliwanag ho, mga kababayan, kung nasaan mismo at kung saang lugar mismo yung West Philippine Sea. Para naman po, hindi tayo nalilinlang at para naman po, hindi tayo naloloko ng mga kapwa natin Pilipino. No? Para kapag tinanong tayo kung nasaan, alam natin. Si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ayan. Kayo ho, no? Tungkol na sa nalalamang usaping West Philippine Sea, mga bossing. Tungkol po sa usaping West Philippine Sea, sino po ang mas papanigan nyo at mas tingin ninyo na alam ang ginagawa? Commodore J. Tariela o yung lagi niyang nakakasagutan na si Robin Padilla? Ano na nangyari sa Pinoy? Katawa-tawa tayo pag si Binoy ang naging presidente natin. Sino ang mas pipiliin nyo na paniwalaan? Commodore J. Tariela o si Robin Padilla pagdating po sa usaping West Philippine Sea? Chi, ikaw, bumoto ka dyan. Sasagutin ko ngayon ang tanong na ano at saan ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay ang karagatang nasa Sandali, Senador Rodante Marcoleta, ikaw yata, no? Yung sasagutin ito. Kung di ako nagkakamali, ikaw yung nagsasabi o ikaw yung nagtatanong na hindi natin worry kung nasaan ang West Philippine Sea. Di ba, pambansang nanay survivor? kanlurang bahagi ng ating bansa na sakop ang 200 nautical miles exclusive economic zone o katumbas ang 370 kilometers mula sa baseline ng Pilipinas. Yun, katumbas po, 370 kilometro, no? Ito yung pinakabaybayin. Ito yung baybayin, no? O yung pinaka-baseline ng Pilipinas. Tapos, 370 kilometers pa. Okay? Kasi kawawa na nga tayo. Tapos, ang kinakampihan pa ng mga ibang senador natin, yung kalaban natin. Napapaloob dito ang Luzon Sea, Bajo de Masinloc at ang Kalayaan Island Group. Noong 2012, ang Administrative Order No. 29 ay pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino upang ipanukala ang malawakang paggamit ng terminong West Philippine Sea. Ayan, no? Alam nyo, nagliyab yung tao kay Rodante Marcoleta nung bigla ho nitong nasabi na there is no such as West Philippine Sea. Kung maalala nyo ho yun, no? Nagalit yung tao, Ngayon, nung nakita ni Marcoleta, nagagalit ang mamamayang Pilipino sa akin. Sandali, yung pangalan na lang daw. Bakit daw natin ginagamit yung West Philippine Sea? No, kung hindi pa daw ho nakatala, mga kababayan. So ngayon, ang take ko naman dyan, ang sabi ko naman dyan, sandali lang, no? Para maipakalat mo yan at masabi mo sa kanila na amin talaga ito, kailangan mong gamitin kung ano talaga. Ang hirap naman ho nun, mga kababayan. Kung sasabihin mo, amin, ang alin? Amin ang South China Sea. Sabihin sa'yo, ulitin mo nga yung sinabi mo. Sa amin, ang South China Sea. Pangalan pa lang, narinig mo na kung ano tawag mo, South China Sea. Di wala na. Di alam mo, miski ikaw sa sarili mo, aminado ka na South China Sea yan. Di ba? Kaya dapat talaga
miski bago pa lang o hindi pa na ipapatala, ginagamit na natin para yun na mismo, no? O tingnan nyo, ito, inadapt na namin ang West Philippine Sea. Upang ipakita na ang Pilipinas ang may sovereign rights sa paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman dito, tulad ng isda, langis at natural gas. Inyo, ano? Yung natural gas na na-discover ho nung kamakailan lang. Ngayon napapatunayan natin na kung bakit talagang atat na atat at gusto ng China na makuha ang West Philippine Sea. Di ba? Di sila ang makikinabang noon. At pangalawa, upang ipahayag sa buong mundo na ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Noong nakaraang Nobyembre, pinirmahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sandali, lumaktawa. Yung dati, pinirma ni Noynoy Aquino, mga kababayan, dating presidente. Tapos, Duterte, oo. Ang nasabi pala ng dating Pangulo dun ay papel lang yan. Kumbaga, para kay dating Pangulo Duterte, walang bisa. No? Kaya lumaktaw. Papunta kay Pangulong Bongbong. Okay, gets ko na. No? Ang panukala ng 19th Congress upang maisabatas ang Republic Act 12064 o mas kilala sa tawag na Philippine Maritime Zones Act. Ang batas na ito ay nagpatibay ang pagkilala natin bilang isang bansa sa West Philippine Sea na Yan ang pagtindig ng ating presidente, mga kababayan. naaayon sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Kaya mga kababayan, sa susunod na may magsabi sa inyo na walang West Philippine Sea, Putangin na niya. Sino ba yun? Sorry. Sorry. Hindi, nadadala lang ho ako ng aking pagiging Pilipino, mga kababayan. Ang sabi po ng ating mga bayani kasi, mga bossing, no? Ang sabi kasi ng ating mga bayani ay hindi ibibigay o ipapasakop kanino man kahit nakatiting 1 pulgada, mga kababayan, o kahit na 1 kilometro sa mga dayuhan ng ating bansa. Kaya sabi ko, kung sakali man, sabi ni Commodore J. Tariela, mga bossing, na kung sakali man may magsabi sa inyo na hindi sa atin ang West Philippine Sea, kung sino man yung magsasabi ulit nun, mga kababayan, kaya sandali, magtutubig lang ako, mga bossing. Magtubig lang ako, ha. Baka atakihin tayo dito, mga bossing, agad ninyo itong tutulan at ang sabihin, Mura na nga ho. hindi lang ho tutol. Hindi nakapagpigil ho yung Mark Ramos. Medyo napamura ho, sir. Pasensya na, ha. ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang. Ito ay atin at ito ay Mukhang talagang may tinutumbok dito, No? Mukhang talagang may tinutumbok dito, Kasi yung dati, katang-isip. Sino ba may sabi nung katang-isip dati? Tapos ngayon naman, hindi naman alam kung saan ang coordinates. Kaya ayan, si Commodore J. Tariela. Ipinaliwanag na ho lahat, mga kababayan. mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Yan, mga kababayan. Mga boss. Eto na nga. Sabi ko sa inyo, di ba? Etong January medyo hirap tayo makapag-vlog dahil po may inasikaso tayo. Sa ngayon, hanggang dito muna. Pero pagdating po, pagsapit ng Pebrero 1 mga kababayan, Pagsapit ng Pebrero 1 po, mga bossing, back to normal na tayo. Isa't